May mga gabing bigla ka na lang mapapahinto. Tahimik ang paligid, pero ang ingay ng alaala. Minsan, habang nakahiga ako at nakatingin sa kesame, tinatanong ko ang aking sarili. Kailan ba huling naging ganoon kasimple ang buhay? Kailan ba huling nabuo ang lahat? Hindi ko hiniling yumaman. Hindi ko hiniling bumalik ang lahat ng nakaraan. Isang gabi lang. Isang ordinaryong gabi noong dekada 90 na hindi ko alam. Iyon na pala ang isa sa pinakamahalagang alaala ng buhay ko. Kung pagod ka ngayon, kung pakiramdam mo ang bilis ng mundo at hindi ka makahabol, samahan mo muna ako. Dahil ngayong gabi, ikukwento ko sa iyo ang gabing gusto kong balikan kahit isang beses lang. Minsan, naiisip ko kung pwede lang bumalik kahit isang gabi. Yung gabing brown out sa baryo. Walang ilaw sa buong kalye. Madilim ang paligid, pero maliwanag ang langit dahil sa mga bituin. Sa loob ng bahay, may gasera sa gitna ng lamesa. Ang liwanag nito, sapat lang para makita ang mukha ng bawat isa. Parang maliit na mundo na umiikot sa iisang apoy. Nasa sahig kami nakaupo. May manik na medyo magaspang, pero komportable dahil magkakatabi kami. Sa kusina, naririnig ko ang mahinang paghalo ni nanay ng kape. Yung tunog ng kutsarita sa baso, paulit-ulit, parang tibok ng gabing iyon. Si tatay nakasandal sa dingding, pagod galing trabaho, pero tahimik ang ngiti. Nakikinig siya sa radyo na mahina ang signal. Minsan static, minsan malinaw ang boses ng announcer. At kahit ganoon, pakiramdam ko sapat na iyon. Nakahiga ako sa banig, nakatingin sa kisame na kahoy. Pinagmamasdan ang anino ng apoy ng gasera na sumasayaw. At sa murang isip ko noon, iniisip ko lang kung may pasok ba bukas o kung makakahabol pa ako sa palabas sa TV kapag bumalik ang kuryente. Hindi ko alam na palang araw, mamimiss ko pati ang brownout. Wala kaming maraming pera noon. Wala kaming mamahaling gamit. Pero kompleto kami. At minsan, sapat na iyon. Kapag oras na ng tulog, nagsisiksikan kami sa iisang kama. Maingay ang electric fan. Manipis ang unan, pero kapag nakahiga na ako sa pagitan ni nanay at ng kapatid ko, may pakiramdam ng seguridad na hindi ko maipaliwanag. Parang kahit anong mangyari sa mundo, ligtas ako. Naririnig ko ang paghilik ni tatay, ang mahinang paghinga ni nanay, ang kapatid kong gumagalaw sa panaginip. Yun ang musika ng gabi ko noon. Ngayon, iba na ang mga gabi. May sarili na akong kwarto. May ilaw na hindi nawawala.
ang mundo sa loob ng isang screen. Pero minsan, mas tahimik ang puso ko kapag inaalala ko ang gabing iyon. Hindi dahil gusto kong bumalik sa kakulangan, kundi dahil doon ko unang naramdaman ang tunay na kasapatan. Kung pwede lang bumalik kahit isang gabi, hihiga lang ako ulit sa banig, makikinig sa radyo na may kasamang static, titingnan ang madilim na langit sa bintana at sasabihin sa batang ako, hindi mo alam ngayon, pero balang araw, hahanapin mo ang gabing ito. Siguro, hindi na talaga tayo makakabalik. Pero sa tuwing inaalala ko iyon, parang kahit papaano nakauwi ako. At kung ngayong gabi ay masarili kang gabing gusto ring balikan, sana hayaan mo ang sarili mong alalahanin iyon. Hindi para masaktan, kundi para magpasalamat. Dahil minsan, ang mga ordinaryong gabi na hindi natin pinansin, sila pala ang magiging pinakamahalaga sa pagtanda. Kung pwede lang bumalik kahit isang gabi, uupo lang ako roon, mananatili at hindi ko mamadaliin ang oras. At ngayon, pwede ka nang pumikit dahil ang mga alaala hindi kailanman nawawala. Tahimik ang silang naghihintay sa gabi. Maraming salamat muli sa pakikinig sa ating kwento ngayong gabi. Naway makasama ko kayo ulit sa susunod pa nating mga kwento. Magandang gabi sa inyong lahat.